Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at sa pagkakataong ito may sasagutin po tayo na isang video na ginawa ng isang pastor. Pastor Lemuel yata ito At patong panoorin po natin. Kami nila og mga sulpot. Kay kuno sa dakong simbahan kami wala mahimuot. Ang aligasyon nila, sige daw mi pangdaot. So dinaan niya sa tula. Kahit na may kodigo siya, kitang-kita naman, mahalata. Okay, ito naman ako ngayon, sasagot sa kanya, idadaan ko rin sa umagitan ng tula. Pero hindi tula na gaya ng ginawa niya, kundi tula na para bang magkatugma lang ang bawat letra. Ito ang masasabi ko. Kung binansagan man kayo ng mga sulpot ng ibang mga Kristiyano, hindi yun dahil naninira kayo. Yun ay dahil may Kristiyano na nga sa mundo, bakit lumitaw pa rin kayo? Kami rito, pinagbabawalan ni Father Darwin at tawagin kayong sulpot. Dahil kahit paano yan ay nakapagdudulot sa inyo ng matinding kirot. Masakit man ang totoo, kapatid, pero totoo ang totoo. May Kristiyano na nga sa mundo, bakit lumitaw pa rin kayo? Sa halip na magtulungan tayo na maging buo, maging isang Kristiyano, at ikayatin ng mga hindi Kristiyano, paano natin sila mahihikayat sa Kristyanismo kung tayo-tayo mismo naglalabanan dito? Pero wala kayong pakialam doon, hindi ba? Kasi kapag nakinig kayo sa amin, mawawala ang inyong pera. Hingian nyo ba naman ng tithes ang bawat isa? Bakit kayo bang inutos sa mga libita? Hindi naman Ba't nyo ginagawa yan? Dahil talaga, ang pera mahalaga sa bulsa. Hindi ba? Tuloy. Ang giangkon nila nga Biblia, amo daw sabton nga magbuot-buot. Higala ko ang ilang pasangil, dili jud na tinuod. Kaysa kamatuoran o kabubuton sa Dios kami nagsunod. Ito naman masasabi ko doon sa sinabi mo. Kasi sabi mo, inaangkin namin ng Biblia. Natural, aangkinin namin yan. Amin yan Halimbawa, kumuha ka ng parcel, pinadala sa bahay mo. Ibig sabihin ba, hindi ikaw pwede maging receiver? Siyempre, ikaw receiver nun, sa'yo yun ngayon, natural, angkinin namin yan. Sa amin yan At hindi ako naniniwala na kayo ay sumusunod sa utos. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw at ang mga kasamahan mo at ang mga pastor mo, araw-araw nilalabag ang ikaw 8 utos. Kunyari ka naman, pre. Ikaw nga, pag nagsalita ka, ang dami mong mali. Yung mga nakaraang video mo nga, ang dami pa sa kalye. At saka, ano ito sinasabi mo na sumusunod kayo? Ha? Sumusunod kayo? Sure ka ba sa sinasabi mo? Bakit wala sa mga kilos nyo? Utos nga ni Kristo, di nyo magawa, pakunwari ka pa. Ang sinabi ni Kristo sa Lucas 10:8, nagawa mo na ba? Sinubok sa isa mong kasama, kilala mo ba siya? Si Daryl Villanueva. May debate sila ni Edgar Laugan sa Tubigon. Binasa ang talata at naglabas si Edgar ng litson. Si Daryl Villanueva naman hindi na kumain, sinabihan pa ng bastos ang naghain. Di ba? Ano masasabi mo doon? Pagsunod ba sa utos yon? Tuloy. Among pagtuo, subay jud sa iyang mga pulong ug kasulatan.
Ay kasinungalingan yan. Sabi niya, ang gawin nila ayon daw sa kasulatan. Saan kaya mababasa sa kasulatan ang hukom investigatiba? Kahit saang version ka pa maganap, hindi yan makikita. Alam mo kung bakit? Kasi bunga lamang yan ng kanilang mga maling haka. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, maaari kang kumain ng anumang karne na binibenta. Kaya kung bibili ka, huwag kang magbati sa konsensya. Pero ang ginagawa ng mga Sabadista, lahat nakabati sa konsensya. Tapos sasabihin mo, sumusunod kayo, ayon sa kasulatan, hindi namin nakikita yung mga pinagsasabi ninyo. Ha? Tuloy. Sagdi lang o gamay mi, basta sa Dios kami nahimutan. Ito naman ang masasabi ko, hindi ako naniniwala dyan dahil ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga tao na mga bintangero. Tinan mo ano ginawa ng mga SDA kay Amik na lumipat sa Katoliko. Naaalala mo ba o hindi mo lang alam? Kung ano-ano mga kalokohan na ginagawa ng mga SDA sa kanya. Ha? Pinagbibintangan siya na daw binayaran ng mga Katoliko. Binilhan pa raw ng bao-bao. Sino ang magsabi niyan sa Alvin Sanchez? Kasamahan mo mismo. Sabi niya, binilhan ng bao-bao, binigyan ng pera para magkatoliko. Sabi naman ni Amik, hoy, asan prueba mo? Walang maipakita itong si Alvin Sanchez. Pati ba naman si Jolito nakikisaw-saw din? Oh. Ngayon, kung ano-ano pinagbibintang ninyo, palayain nyo na yung ayaw na sa inyo. Ang problema kasi, alam mo, ha? Hindi nyo kasi mabitawan na nakita nila ang inyong kasamaan kaya sila lumipat sa Katoliko na dati lang tinitira. Gaya ko dati, sampulan na lang natin. Ako ay dating Sabadista. Turuan ba naman ako na sinungaling sa kapwa? Pag tinanong ka, sinong inutusan sabihin mo tao? Bakit? Pag tao, wala nang follow-up yan. Tama ba yun? Hindi tama yun. Bintangero. Ano pa? Patutsada. Ano pa? Yung mga tira-tira. Jolito, tumawag sa akin bigla. Sabi niya, Jando, ba't di ka sinama? Sabi ko naman, bakit? Nung napunta ba si Baclares sa Israel, sinama ka ba? Sabi niya, ay, hindi ako sinama. Hindi ako sidekick eh. Ikaw, sidekick ka naman eh. Anong sidekick? Hindi nyo nga nakita. May talk yan, sumama ako. Ha? Kung sumama na ako, 2 beses lang naman yun. Hindi naman lahat ng beses, no? At saka eto. Pinagbibintangan pa daw siya na binayaran ng mga Katoliko para siya lumipat sa Katoliko. Binilhan pa ng bao-bao. Yung isa naman, si John Lloyd GB Vlog, kilala mo yun? Yung taong yun? Nagpanggap na si Amik at nagsalita ng kahit ano. Mga salitang nagpapasama sa kanyang paglipat sa Katoliko. Tapos sasabihin mo, natutuwa siya sa inyo? Wow! Matindi ka namang mangarap. Sky's the limit. Hindi pwede yung ganun, pre. Na kung ano-anong sasabihin mo. Pakunwari ka pa. Nagmumukha ka tuloy nagbabalat kayo. No? Huwag ka magbalat kayo dahil kitang-kita sa mga tao mga ginagawa ninyo. Tingnan nyo yung mga social media kapag SDA ang magkomento. Hindi maganda. Ang sama-sama. Hamunin mo, pumasok sa loob, takot naman. Si Baclares, ating pinasok maraming beses. Anong nangyari? Siya, inibita ko sa amin, pumapasok ba siya? Hindi. Ang sagot niya, ayaw kong pagtulungan ninyo. Pwede naman pag-usapan yan. Sabihin natin, sige, 1-on-1, sino gusto mong kalabanin? Si Wendell o ako? Pili lang. Ang problema kasi, talagang takot si Baclares na hindi niya kontroladong sitwasyon. Kasi matapang lang si Baclares sa mga dalakayan na kontrolado niya dahil pag hindi niya nagustuhan, mute ang microphone mo. Di ba ganun? Ano pa? Tapos, at kaya kayo maliit, isa lang ang dahilan. At tanggapin nyo na ang katotohanan na kaya kayo maliit dahil kakasulpot nyo lang. Yun ang totoo doon. Kung ano-ano mga pinagsasabi, dadaan pa sa tula, kita-kita naman ang nagbabasa. Di ba? Kaya, kung tayo nagbabasa, yun ay dahil sa ating sinasabi, atin mo ng nilalagyan ng letra para naman sa sakali pag tayo magsalita tamang-tama. Ang problema nga lang yung sa iyo kitang-kita ng pakunwari masyado. Yun ang problema doon. Ang sulpot
kadtong wala magsunod sa kamatuoran. Okay, sagutin naman natin yung kanyang sinabi doon. Ang sulpot daw yaong mga hindi tumatanggap ng katotohanan. Ano ba naman yan? Pati ba naman salitang sulpot, hindi mo pa maintindihan? Kapag sinabing sulpot, means sumulpot. Saang diksyonary mo nabasa yung sinabi mo na kapag sulpot, salungat sa katotohanan? Maliban na lang siguro kung sadyang natatamaan kayo kaya nasasaktan ka, iniiba mo ang pakahulugan nito. Huwag niyong ibahin. Pag sinabing sulpot, ibig sabihin sumulpot. Huwag niyong babaguhin dahil hindi tama kapag binago niyo ang meaning. Halimbawa, term protestante. Ano ba protestante? Protestante means mga umalis sa Iglesia Katolika, mga Kristiyanong iglesia nagsilabasan sa Iglesia Katolika. Sila tinatawag na protestante. Ginagawa nyo pa ng ibang meaning. Protestante daw, salungat sa kautusan. Paano ngayon yan? Ayon sa inyong fundamental belief, ang Seventh-day Adventist is the fastest growing Protestant church in America. Paano mo sasabihin ngayon sa akin yan na yan ang meaning ng protestante? Pati ba naman termino katoliko, ginagawa nyo pa ng ibang pagkahulugan nito? Sabihin ninyo, universal. Ibig sabihin, pati kayo katoliko. Anong pati kayo katoliko? Sabadista kayo. Hindi ba? Yan ang mga ugali ninyo. May meaning na nga, may definition na nga, binabago nyo pa. Tuloy. Kay ang sugo sa Dios ilang gisupak, gibalitan o gipasipadaan. Pagkabalaan sa adlong ipapahulay, gibalhin sa Domingo. Nabutahan sila kay ang ila gisunod sugo ni Constantino. Okay, ating sagutin naman ulit yung kanyang mga pinagsasabi doon. Ang sabi niya na ang kautusan daw ay binago, binaligtad at nilapastangan. Yan ay isang lantarang kasinungalingan. Ang kautusan ay hindi binago. Ang sabi sa utos, halo the Sabbath day. Walang sinabi na halo the Saturday. Kaya kung sa inyo ang Sabbath ay Saturday, ang sa amin naman ang Sabbath ay Sunday. Pero Sabbath pa rin yun. Hindi naman namin dapat problemahin kung ayaw mong tanggapin dahil ang mahalaga sa amin bilang mga tunay na Kristiyano ay ang magsabat sa araw ng linggo. At ano ang sinasabi mong binaligtad? Wala kaming binabaligtad, kayo lang. Sa amin, ang linggo ba ay hindi Sabat? Kaya kung hindi pa Sabat ang linggo sa amin, at yan ay aming ipinangingilin, yan ang klarong binaligtad. Kaso, Sabat ang linggo sa amin, ayaw mo lang tanggapin. At saka hindi kalapastanganan yun sa Diyos. Si Kristo nga sinamba sa linggo, hindi naman nagalit. Si Kristo nga hindi nagalit, kayo pa kung makapanlayat sa amin, matindi. No? Eto pa. Pero kayo mga Sabadista, kung makapanlayat sa amin, wagas. Tapos sasabihin mo, natutuwa siya sa inyo. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga mapanlait na mga tao na gaya ninyo. Tuloy. Mga sulpot daw mi, kay ang among pundok hinimo og Amerikano. Apa nasayod ba mo nga si Ellen White sinugo nga mensahero sa Ginoo? Ay hindi kami naniniwala na siya ay sugo ng Diyos. Kasi yung mga pinuturo niya, kasinungalingan nyo. Nakalain mo, nakita niya si Enoch sa planeta na may 9 na buwan. Tama ba yun? Tsaka, yung sinabi mo kanina na yung aming susunod utos ni Constantino, kasinungalingan na naman yan. Wala pa si Constantino sa mundo, may nagsasabat na sa linggo. Kaya nga sabi ni San Ignacio nung 110, ang mga Kristiyano hindi na nagsasabat sa Sabado kundi sa linggo. Nabasa mo ba yon, ha? Sabi ni San Ignacio, Christians is no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Kasi no longer observing the Sabbath, therefore ang Lord's Day is not the Sabbath day. Kaya nga, ang mga Kristiyano hindi na nasasabat sa Sabado, kundi sa linggo. Wala pang Constantino nang sabihin yon ni San Ignacio. Isa pa, walang kapangyarihan si Constantino sa Katoliko. Hindi na nga siya pare, hindi pa siya obispo. So ano yung kanya kapangyarihan sa amin? Wala. Si Ellen G. White naman, hindi ako naniniwala na sugo siya ng Panginoon.
tanga lang ang maluloko doon. Kung talagang sugo siya ng Panginoon, wala sana siyang ugaling bintangera. Sabihin ba naman niya na may impyerno ng mga Sunday keepers? Saan niya yung nabasa? O ngayon, hindi ba nagkakamali siya? Oh, saan nyo? Kayo mga Sabadista, meron ba kayo nabasa sa Biblia? Sunday keeper, may impyerno? Saan nyo nabasa? Titiyak ko sa inyo, wala kayong may pakitang talata. Alam nyo kung bakit? Kasi kasinungalingan yon na sinasabi ninyong sugo daw di umano. Tuloy. Ang iyang mga sinulat og tambag makapabag-o jud sa tao. Ang kanyang mga sulat daw nakapagbabago ng tao. Tama yon, from better to worse. Hindi ako naniniwala na itong si Ellen G. White sugo. Bakit? Kasi lumabas siya sa iglesyang totoo. Ang tunay na sugo, hindi lalabas sa iglesyang tatag ni Kristo. Pero ano ginawa ni Ellen G. White? Hindi hinanap ang iglesyang tatag ni Kristo, bagkos nagtayo ng sariling kanya. Kaya hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi niya. At saka tanggapin mo na lang ang totoo. Na yung Ellen G. White ninyo may topak din sa ulo. Na sinasabi yan ng mga eksperto. Na si Ellen G. White na disgrasya, sinasakyan niyang kotse, nabangga, may nagkaroon ng depekto. Kaya pag sinasabi ninyo sa amin na siya sugo ng Panginoon, lalo kami hindi naniniwala. Akalain nyo, sabi niya, Sabadista may impyerno. Naniniwala ba kayo doon? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, totoo ang sinasabi ni Ellen G. White na mga Adventista, yod-yoron nga to sa impyerno. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin yon. Tuloy. Mga tagna niya nangatuman karon og kaniadto. Ay, hindi ako naniniwala dyan sa mga pinagsasabi mo kasi yung mga Sabadista nakakaharap ko. Pag binasahan ko ng libro nyo, sabihin nila kasinungalingan yung mga pinagsasabi sa libro na yon. Sabi doon, ang mga Adventista ay shall be brought down to hell. Sabi ng mga Adventista, I don't know, no matter hell. Bakit? Kasi di nila maintindihan ba't sinabi ni Ellen G. White. Sabi nila ngayon, di totoo yan. Sabi nga ni Alvin Sanchez, tamper yan. Oh. Sasabihin mo, nangyari, totoo, nangyari, hindi nangyari, totoo. Sabi ni Kristo, may mga tupa ko na wala sa kawan na ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko rito. Ano ginawa ni Ellen G. White? Inilayo ang mga tao doon, nagtayo ng sariling inyo. Ano yon? Yan ang Seventh-day Adventist Church. Sugo ba yan? Yan ba ang sugo para sa inyo? Sabi ni Kristo, ang mga kanyang karne, ang kanyang mga tupa, papasukin sa kanyang kawan na ginawa ni Ellen G. White, nagtatag ng sariling kanya, ng sariling inyo. Seventh-day Adventist lumitaw sa mundo. Oh. Lumitaw, lumitaw, lumitaw. Sa ibang termino, sumulpot. Tuloy. Sulpot daw mi kay dili mi mukaon og baboy. Mukaon din mi bisag dili ipalamoy. Sa mga Israelita, hindi pinapakain ng baboy. Deuteronomy 14:21, ipinabibigay sa mga banyaga. Pinagbibigay sa banyaga para kainin nila. Sa madaling salita, ang kautusan sa Levitico 11, seremonya loyo, ayaw maniwala. Basahin mo sa The New Living Translation, seremonya loyon. At ang seremonya lo, yun, anong turo ng mga Sabadista patungkol sa bagay na yon? Ang seremonya lo, inalis na ni Kristo. Ay hindi na kailangan sundin. Pero mga Sabadista, nandoon pa rin. At saka, ano sinasabi niyo na ang baboy hindi kinakain? Ano yung hindi kinakain? Kinakain nga yan sa Biblia. Isaiah 65, kinakain ng mga Hudyo. Pero nakapagtataka, pagbasa sa Isaiah 66, pinagbibintang sa Kristiyano. Hudyo yung kumain nun, yatas mo lang ng basa eh. Hindi ba? Kaya yan ang problema sa inyo. Masyado kayong bitangero. Ano sinasabi mo? Hindi pala mo, hindi pinapakain yung baboy? Bakit? Kristiyano ba inutusan doon? O mga Israelita? O mga Israelita, sabi nila, Israelita, tao yung mga Israelita. Ikaw, tao ka naman eh. Di damay ka, di ka naman unggoy. O, tao ka. Kasama ka sa inutusan ng Panginoon doon. Ganun pala. Bakit sa Deuteronomy 14:21, ano yung ipinagbabawas sa Israel, pwede ibenta sa mga banyaga para makain nila? O, tuloy. Ingon ang Ginoo, ayaw kamo pag-inom og bino, kay ang paghubog-hubog sunogon sa impyerno. Ang pag-inom ng alak ay hindi nangangahulugang lasenggo ka na. Hindi porket uminom ka ng alak, lasenggo ka na agad.
Ang problema sa mga Sabadista, hinahanapan ko ng talata saan nyo nabasa na ang pag-inom ng alak ay masama. Sabi nila, ang mababasa, huwag kang maglasing. Hoy, huwag mo namang pasobrahin. Ang tanong ko, saan mo nabasa na ang pag-inom ng alak masama? Sabi naman nung isang si Jeffrey niyan, sabi niya, ang pinaiinom ay yun lamang may sakit sa kuto-kuto. Ano ba yung Tagalog ko may sakit sa kuto-kuto? May sakit sa kuto-kuto. Tanong ko sa kanya, yung mga dumalo ba sa kasal sa kana, masakit sa kuto-kuto? Lahat ba sila uminom ng bino? Masakit ba sa kuto-kuto? Si Jeffrey niyan, hindi na nakasagot. 3:30 yun, hindi na nakasagot. Oh. Kaya yung mga pinagsasabi ninyo, sinusobrahan nyo kasi, napakailan nyo kasi sa sobra. Hindi ba? Sabi, uminom ka ng konting alak. Yung pag-inom ba ng konting alak masama? Sabi na Jeffrey niyan, huwag kang magpakalasing. Pag uminom ka ba ng konting alak, malalasing ka? Oh, sabi nila ngayon, ano ka ba dyan do? Yung mga lasenggo, pinagtatanggol mo. Bakit? Umiinom ka rin ba ng bino? Eto ang masasabi ko sa inyo. Kahit kailan, hindi ako na-addict sa bino. Bakit? Amoy pa lang ayaw ko nang maamoy. Amoy pa lang ayaw ko nang maamoy. Inumin pa kaya? Yan ang problema sa mga Sabadista. Kung kunwari pa hindi umiinom, marami akong kakilala, mga Sabadista umiinom ng ng alak. Umiinom ng beer, may naninigarilyo nga eh. Kilala nyo? Benjamin Manggubat. Hindi ba? Malakas manigarilyo yun. Malakas uminom yun. Yung anak niya, si Amancio Manggubat. Huwag nyo sabihin sa akin, hindi nyo kilala yon. Mga defensor Sabadista ang mga taong yun. Kaya yung mga pinagsasabi ninyo, mga tula-tulaan ninyo, di masaya pag challenging masyado. Tayo pumatol sa tula, laban sa tula, nakakainganyo. Kaya itong episode na ito, talagang iniba ko ito para kung sakali na magkomento kayo, bahala na kayo. Ang sa akin lang dito, totoo ang mga sinasabi ko at yung mga pinagsasabi niya, pawang mga kasinungalingan lahat. Bakit? Unang-una, iniba ang meaning ng sulpot. Pangalawa, tayo daw ay under sa utos ni Constantino. Pangatlo, sabi niya, si Ellen G. White sugo. Sinong maniniwala sa'yo? Tanga lang ang maluloko doon. No? Kaya salamat sa inyong panonood dito sa episode na ito ng Straight to the Point. Kahit paano, kahit nahihirapan ako, tumutula pa rin ako para sa inyo. Para labanan yung tulang ginawa ng taong yon. Pastor ba yun? Pastor ba yun? Nalala ko, hinamon niya ako dati. Pinatulan ko naman, sabi ko sa online, hindi na nag-contact uli. Oh? Ano kayang nangyari? Okay, so hanggang dito na lamang po tayo at maraming salamat po sa inyo panonood dito lamang sa Straight to the Point.